Tingnan nyo mga ka-idol, ganito na kayaman ang mga taong nakatira sa squatter at sa ilalim ng tulay. Yung tulay sa ibang bansa mga ka-idol, limitado lang to ng ilang taon, halimbawa 50 years. Hindi na pwedeng daanan ng sasakyan. Ang ginagawa dito ay hindi po siya sinisira. Binibigay ito sa mga nakatira sa ilalim ng tulay, mga homeless na walang bahay, sa mga squatter na sira-sira yung bahay, binibigay na doon. At saka binibigyan din sila ng simento para ipagawa yung bahay sa ibabaw ng tulay. Tingnan mo mga ka-idol, kahit hanginin yan, kahit bagyuhin, may second floor, may third floor, may fourth floor pa nga Ganyan kalupit ang idea nila doon na hindi na sinisira yung tulay, ay binibigay na sa mga taong homeless na walang tirahan doon na sa kanila. Ang kagandahan naman sa tulay na ito ay kahit umulan, bumagyo, bumaha ay hindi siya delikado kasi sobrang tibay yung tulay na ito. At saka kapag malakas yung ulan mga ka-idol, hindi sila maapektuhan sa mga landslide. At saka hindi din maputik kasi simentado lahat yan yung tulay na yan. Yun po ang kagandahan dyan. Ang kagandahan naman doon sa lugar nila ay yung mga tao hindi mareklamo. Pag sinabi ng gobyerno nila, ililipat kayo kasi delikado yung lupa na tinitirikan ng bahay ninyo, ayan, lilipat talaga yung mga tao. Kahit saan ilalagay, walang pili yung mga tao, hindi nagreklamo. Yun po ang kagandahan doon, kumbaga madali lang pakiusapan yung mga tao. Siguro yung pakiramdam ng mga homeless ay tuwang-tuwa kasi dati walang bahay, ngayon may bahay na pero concrete. Yun ang kagandahan.